Patuloy na nagkakainitan ng Amerika at Venezuela ngayon kung saan ang Amerika ay nagbabala na pababagsakin umano dito ang mga fighter jets at wawasakin ng mga drug facilities nito matapos lumipad ang mga fighter jets ng Venezuela malapit sa mga barkong pandigma ng Amerika sa Caribbean. Alamin na buong detalye mamaya. Sa Gaza naman, binura naman ng Israel Air Force ang ilang mga gusali malapit sa evacuation area matapos mapag-alaman ng IDF na ginagamit umano ito ng Hamas bilang hideout at observation post. Sa patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela, ang Amerika ay nag-deploy ng mga warship sa Caribbean na pinangungunahan ng Amphibious Ready Group, nuclear submarine, destroyer at mga cruiser. Ito ay matapos magbanta ang Pangulo ng Venezuela na si Maduro. Kaagad namang pinaghanda ni Maduro ang kanyang mga militar sa posibleng gyera kontra Amerika. Fusión Popular Militar Policial. Hoy mi comandante en jefe, cuando somos asediados por el imperio más genocida en la historia de la humanidad, los Estados Unidos de Norteamérica, los operadores especiales revolucionarios, nos colocamos en la primera línea de batalla para defender la patria de Bolívar y Chávez. Que lo sepan los nacidos. Sa isa pang footage na inilabas ng Venezuela ay lumipad ang kanilang mga F-16 fighter jets sa itaas na mga barkong pandigma ng Amerika. Dahil sa ginawang yan ng mga fighter jets ng Venezuela ay pinuna ito ni Trump at tinawag na provocative flight kasabay ang banta na ang US Navy anya ay mayroong otorisasyon na pabagsakin ng mga fighter jets ng Venezuela at kung susubukan anyang ilagay sa mga papanganib na posisyon ang US Navy ay kaagad itong aatake. Well, I would say they're going to be in trouble. We'll let them know about that. We heard that happen, but it wasn't really over. Not like they described. But I would say, General, if they do that, you have a choice of doing anything you want, okay? If they fly in a dangerous position, I would say that you can, you or your captains can make the decision as to what they want to do, all right? Well, I don't want to talk about that, but if they do put us in a dangerous position, they'll be shut down. Kasunod niyan, ang Amerika ay nag-deploy din ng 10 karagdagang F-35 stealth fighter jets sa Puerto Rico bilang backup umano ng 7 warship ng Amerika malapit sa lugar. Ang bagong deployment ay higit pa sa isang napakalakas na presensya militar ng Amerika sa Southern Caribbean habang isinasagawa ni Trump ang isang pangako sa kampanya na sugpuin ng mga grupong naglalabas o nagpapadala ng droga sa Amerika. Nicolas Maduro is an indicted drug trafficker in the United States and he's a fugitive of American justice. Nagbabala rin ang Amerika sa Venezuela na pasasabugin umano nito ang mga malalaking factory ng droga sa loob ng Venezuela habang mariin namang itinanggi ni Maduro na sangkot siya sa mga pagpapadala ng mga iligal na droga sa Amerika. Sa isang pahayag, sinabi ni Maduro na dapat umanong talikuran ng gobyerno ng Amerika ang plano nitong marahas na pagbabago ng rehimen sa Venezuela at dapat anyang igalang nito ang soberanya at karapatan sa kapayapaan. Venezuela es un país no relevante en materia de narcotráfico y en todas las materias que tenga que ver. Así que esta mentira es tan burda. Iginagalang niya anya si Trump, ngunit maaari umano itong humantong sa isang labanan sa militar. Idinagdag din ito na ang Venezuela ay palaging handang makipag-usap o makipagdialogo sa Amerika. Sakaling matuloy ang bakbakan ng dalawa, batay sa mga impormasyon, ang inventaryo ng mga fighter jets ng Venezuela ay mayroon itong Russian-made Su-30 Mk2 multi-role fighter jets na nasa 21 at noong 1980 ang Venezuela ay bumili din ng 24 na mga F-16 fighter jets. Ngunit base sa report ay nasa 3 hanggang 10 na lang ang operasyonal dito dahil hindi umano makakabili ng pyesa ang sanksyon na ipinataw ng Amerika. Viral naman ang isang video ni Maduro kung saan ibinida nito ang isang smartphone na bigay umano sa kanya ni Chinese President Xi Jinping. Ahí me llega todo por aquí. Teléfono que me regaló, mira, Xi Jinping. Esto me lo regaló Xi Jinping. Un Huawei. Mira, el mejor teléfono del mundo. El Huawei. Y no te lo pueden intervenir los gringos. Ni los aviones espías, ni los satélites.
At sa update naman sa patuloy na bakbakan ng Israel kontra Hamas, ang Israel ay tinarget ang ilang gusali malapit sa mga evacuation area. Ayon sa IDF, ay gusali ay ginagamit umanong taguan at observation post ng mga grupong Hamas. May mga sibilyan din nakatira dito, kaya't bago ito wasakin ng Israel Air Force ay naghulog muna ito ng mga leaflets upang maglikas sa mga sibilyan sa mas ligtas na lugar. At maya-maya pa, patuloy na nakikipaglaban ng Israel upang mabawi ang 48 hostage na hawak pa rin ng Hamas, at hanggat hindi ito na ibabalik ang buong Palestine ay patuloy umanong wawasakin ng Israel. Sa ngayon ay nais na naman ng grupong Hamas na makipagnegosasyon para sa tigil putukan. We're in very deep negotiation with Hamas. We said let them all out right now, let them all out. And much better things will happen for them. But if you don't let them all out, it's going to be a tough situation. It's going to be nasty. That's my opinion.